Naman kami sa Lodge. Kasama ko si Bonggang Bongbong. February 21, 2025, alas 3 ng hapon, 3 oras na biyahe mula Yanbu. Pumunta po kami dito sa Lodge para mamasyal sa isa na namang lugar na hindi pa namin napupuntahan. Berde at dilaw na kulay ng katubigan sa karagatan ay dito ko nga po nasilayan. Tanaw na tanaw namin ito habang kami po ay nasa loob ng sasakyan. Ang Lodge nga po pala ay isa lamang maliit na bayan sapagkat ang lugar na ito ay nasa pagitan ng karagatan at ng mga kabundukan. Tapos pag dito ka naman tumingin sa bundok, ano maiisip mo? Isip ka talaga. Bundok naman yun, parang sumto ka lang. Pag-ulong na lang kaya ako dyan. Agad ka, sumto ka lang sa bundok. Pagtalon mo sa bundok, sabay punta sa dagat. Ganda no, yung mga Pilipinas nga lang wala na. Yung mga tao na tuk-tuk na. Mapaw yung dagat pero sumasalo sa Yung naka-pink ay si Badodo na aming driver. Yung naka-itim naman ay si Chris. At itong naka-asul ay si Bongbong o si Pampam. Dalawa kasi ang kanyang pangalan. Wow! May tao dito. Nandito na po kami sa balad ng Lodge at mag-iikot-ikot muna kami. Maghahanap ng palikuran at ng makakainan. Karamihan po ng mga tao dito ay mga Bengali, mga Nepali at mga Pakistani. Mangilan-ngilan lamang ang mga lokal na Saudi at mga Pilipini. Lahat po ay mga lalaki. Wala po yung pinagkakaguluhan nila dito. Mga second hand. Mga pinaglumaan. At may mga bago din naman. Sa dami nga ng mga tao din ala ay wala ka man lang makikitang mga kabataan at mga babae. Wari ko'y ang lugar yatang are ay para lang sa mga lalakay. Hindi na sa atin, hindi na tanim na nakalagay dyan, mga bahay-bahay na. Hanggang sa mapagmamayari na. Nakatanaw na nga po sila ng aming makakainan. Well, wala akong magagawa kundi sumunod na lamang. Ang susunod naming kabanata ay inyo pong abangan.